Hari ng mga Diyos Kabanata 7. Walang magawa, kinuha lang ni Zhao Feng ang kanyang busog at dahan-daang hilahin pabalik ang bowstring. Tingnan mo ang poster ng batang ito, baguhan pa. Kung makabulsay na naman siya, isusulat ko patalikod ang pangalan ko. Ang mga mamamana sa field ay nasa sabik at tumingin kay Zhao Feng nang may paghamak. Si Zhao Yu, na may pinakamahusay na kasanayan sa archery sa karamihan, ay may kalmado at may kumpiyansang ekspresyon. Ang sabi niya na parang nagbibigay ng payo, archery, only practice makes perfect. Tanging sa hindi mabilang na pagsasanay ay maaaring maging isang tunay na master ng archery. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam sa kalapit na mga mamamana at lahat sila ay tumango. Kinaikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, sa pagkakataong ito ay hindi niya ganap na na-activate ang kanyang kaliwang mata. Kung ganap niyang i-activate ang kaliwang mata, tatamaan niya ulit ang bullseye. Nagpasya si Zhao Feng na manatiling low-key, kaya bahagyang na-activate niya ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Kasabay nito, ang nilalaman ng continuous meteor arrow sa kanyang isip ay sumanib sa kanyang isip at ginamit sa kanyang katawan. Ang bawat bahagi ng katawan ni Zhao Feng, maging ang kanyang paghinga, ay may kaunting pagbabago. Ang mga pagbabagong ito ay hindi napansin ng mga tao sa paligid niya. Para kay Zhao Yu na isang archery master, isang matalim na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Shush! Ang bowstring ay nag-vibrate at ang arrow ay lumipad ng 10-10 metro sa isang kisap mata, tulad ng isang bulalakaw, na tumama sa target. Bullseye! Isa pang ika-10 singsing. Nagulat si Zhao Feng. Sa pagkakataong ito ay hindi niya ganap na na-activate ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata, ngunit sinubukan lamang na gamitin ang mga diskarte sa continuous meteor arrow. Akala niya noong una ay mahirap makakuha ng magandang resulta, pero sinong mag-aakala na muli siyang tatama sa bullseye. Sigh! Umiling siya at bumantong hininga. Ang resultang ito ay naging sanhi ng marahas na pagkibot ng mga mukha ng mga nakapaligid na clan disciples. Bullseye na naman, anong klaseng halimaw tong lalaking to? Bullseye 2 beses sa isang hilera, paano siya magkakaroon ng gayong swerte? Lahat ng mga mamamana ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha habang sila ay lalong nanlumo. Sige, tapos na ako, pwede na akong umalis. Tinapik ni Zhao Feng ang kanyang damit, ibinaba ang kanyang pana at aalis na sana. Sa pagtingin sa kanyang likuran, ang mga kalapit na mamamana ay nakaramdam ng pagkaagrabyado at panlulumo. Anak, tumigil ka nga dyan. Isang mahigpit at malamig na boses ang nagmula sa likuran. Huminto si Zhao Feng sa kanyang kinatatayuan at tumingin sa likod. Ang taong nagsalita ay walang iba kundi si Zhao Yu. Ang mukha ni Zhao Yu ay malamig at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang kanyang aura ng ikatlong ranggo ng martial path ay nagpalubog sa puso ng lahat. Si Chiyu ay 17 o 18 taong gulang, mas matanda kaysa kay Zhao Feng. Dagdag pa sa kanyang paglilinang sa ikatlong yugto ng martial path, mas lalo siyang naging makapangyarihan. Nashoot na ang mga arrow. Ano pa ang gusto mo? Si Zhao Feng ay mukhang walang pakialam. Kahit na malakas si Zhao Yu at hindi siya kumpiyansa na kaya niyang manalo, hindi niya kailangang matakot. Naglakas loob ka pa ring magkunwaring kamangmangan. Malamig na bumantong hininga si Zhao Yu. Siguradong hindi ka baguhan sa sining ng archery. How dare you kusahang pumunta dito para paglaruan kami? Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga nakapalibot na mamamana ay natauhan. I was wondering where this brat got such good luck. Nagpapanggap pala siyang baboy para kumain ng tigre. Preposterous! How dare you make fun of us? Ang mga nakapaligid na disipulo ay naniwala sa mga salita ni Zhao Yu at pinagalitan si Zhao Feng ng hindi magiliw na mga ekspresyon. Lahat, calm down. This is really my first time shooting. Umiling si Zhao Feng na may mapait na ngiti. Hindi talaga siya nagpapanggap na baboy para kumain ng tigre. Maging siya ay hindi inaasahan na makakakuha ng ganito kagandang resulta. Malamig na tinitigan siya ni Zhao Yu at kumislap ang kanyang mga mata. Kahit ako ay naloko ng unang 2 araw. Ngunit ang pangatlong araw, ang iyong teknik at posture ay malinaw na umabot sa antas ng isang eksperto. Madali mong natama ng bullseye ng 2 beses mula sa 12 metro ang layo. Paano ka magiging napakaswerte sa iyong unang shot? Ang kanyang mga salita ay makatwiran.
Kahit na may 100 bibig si Zhao Feng, hindi niya ito maipaliwanag. Anong gusto mo? Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng at hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Hehe, brat, hindi ka makakaalis ng ganon kadali pagtapos paglaruan kami ng ganito. Ang mga nakapaligid na disipulo ng Zhao clan ay pawang hinihimas ang kanilang mga kamao na may masamang hangarin. Sa isang iglap, naging sentro ng atensyon ang hanay ng archery at dumami ang mga tao na sumugod. Ate Yufei, buhay na buhay doon. Tara at tingnan natin. Ang ilang mga batang babae mula sa angkan ay naakit din sa kaguluhan. Sa mga babaeng ito, ang pinakabata ay 12 o 13 taong gulang, habang ang pinakamatanda ay 15 o 16. Ang isa sa kanila ay isang payat na batang babae na nakasuot ng lila. Mayroon siyang itim na kilay at malinaw na mga mata. Ang kanyang mukha ay kasing pinong porselana, at ang kanyang buhok ay nakatabing sa kanyang balikat. Siya ay walang kapantay na kagandahan. Napakaganda. Sino siya? Ang isang kabataang kasing edad ni Zhao Feng ay natulala at hindi maigalaw ang kanyang mga mata. Iyan ang tumataas na henyo ng angkan, Zhao Yufei. Karamihan sa mga alagad ng angkan ay nakilala ang batang babae na naka-purple. She's only 14 to 15 years old and she's already at the peak of the 3rd rank of the martial path. She's about to step into the 4th rank of the martial path and become a true martial artist. Ang Zhao Yufei na ito ay hindi lamang maganda, ngunit siya rin ay napakatalino. Ang ilan sa mga kabataan ay binawi ang kanilang mga tingin at nakaramdam ng hiya sa kanilang kababaan. Hindi sila naglakas loob na tumingin kay Zhao Yufei. Hindi lamang maganda si Zhao Yufei, mayroon din siyang eleganteng at pinong ugali. Ang kanyang magagandang mata ay malinaw at walang kapintasan, mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong babae. Maging ang mga mata ni Zhao Yu ay lumiwanag nang makita niya si Zhao Yufei. Siya yon. Kilala rin ni Zhao Feng si Zhao Yufei. Si Zhao Yufei ay isang disipulo mula sa isa pang pamilya ng branch na dumating mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Ang kanyang paglilinang ay katulad ng kay Zhao Yijan, ngunit siya ay mas bata. Mahirap isipin na ang gayong tao ay maaaring lumitaw sa pamilya ng sangay at maabot ang ganoong antas sa kabila ng kawalan ng mga mapagkukunan at martial arts. Marahil, ito ay kung ano ang isang henyo ay. Ang hindi maabot ng mga ordinaryong tao ay madaling nagawa ng mga henyo. Noong unang nakita ni Zhao Feng si Zhao Yufei, naramdaman niyang napakaganda nito. Bilang isang ordinaryong kabataang kapareho ng edad, natural siyang naaakit. Ngunit sa oras na iyon, alam ni Zhao Feng na sa kanyang paglilinang at katayuan, siya at si Zhao Yufei ay nasa dalawang magkaibang mundo. Nang makitang lumapit si Zhao Yufei, si Zhao Yu at ang iba pa ay umakyat upang batiin siya. Kalmado si Zhao Feng habang direktang nakatingin kay Zhao Yufei. Kung noon pa man, mararamdaman ni Zhao Feng na mababa sa harap ng isang henyo tulad ni Zhao Yufei at hindi man lang maglakas loob na tumingin sa kanya. Ngunit ngayon, mahinahon niyang hinahangaan siya. Habang nakatingin sa kanya, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay hindi namamalayan. Sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata, malinaw na ipinakita ang payat na figure ni Zhao Yufei sa harap ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay natakot ng siyasatin ito. Hindi malinaw, ang mga damit ni Zhao Yufei ay naging mas magaan at halos makita niya ang kanyang damit na panloob at puti ng nyebe na balat. Siyempre, hindi nakikita ng kaliwang mata niya ang lahat. Kahit na kaya nito, ito ay napakahina. Dahil lamang sa kanyang superhuman na paningin kaya mas malinaw niyang nakikita ang mga bagay. Ang kaibahan ay ang paningin ng isang normal na tao ay nakakakita lamang mula sa malayo, ngunit ang paningin ni Zhao Feng ay maaaring mag-zoom in, na parang may tinitingnan siya mula sa zero distance. Sa isang tiyak na sandali, ang kakayahan ng kaliwang mata ni Zhao Feng ay itinulak sa sukdulan, at ang mahinang berdeng ilaw sa madilim na espasyo ay mabilis na umikot. Bigla-bigla, ang mga damit ni Zhao Yufei at maging ang kanyang katawan ay naging halos transparent sa kanyang larangan ng paningin. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang pagdaloy ng dugo at qi. Bagamat ito ay isang maliit na batis, ito ay matatag at makapangyarihan, at may malabong kulay ube na aura sa paligid nito. Nakakatakot ang talento ni Zhao Yufei. Halos kayanan niyang linangin ang martial path inner strength. Nagulat si Zhao Feng at huminga ng malalim. Sa mga tuntunin ng edad,
Ang isa ay mas matanda lamang sa kanya ng 1 taon, ngunit mayroon na itong mga tagumpay. Sa Green Flower Continent, karamihan sa mga martial disciples ay naipit sa 3rd rank ng martial path, hindi maintindihan ang martial path inner strength, at inaatake ang 4th rank ng martial path. Ngunit si Zhao Yufei, sa edad na 14 hanggang 15, ay nalinang na ang martial path inner strength, at ilang sandali na lamang bago siya naging isang tunay na martial disciple. Bagaman hindi nakikita ng kaliwang mata ko ang lahat, naiintindihan nito ang dugo at martial path inner strength ng napakalinaw. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumaibot habang siya ay nagtapos. Sa oras na ito, si Zhao Yufei, na siyang pinagtutuunan ng pansin ng lahat, ay tila may naramdaman, at ang kanyang magagandang mata ay lumingon kay Zhao Feng. Hindi umiwas si Zhao Feng, at pinigilan lamang ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Kakaiba ang naramdaman ni Zhao Yufei, naramdaman niyang hinuberan siya, at nalantad ang lahat ng lihim niya. Anong nangyari dito? Binawi ni Zhao Yufei ang kanyang tingin at tumingin sa paligid. Ate Yufei, ganito po. Panipi, si Zhao Yu at ang iba ay nagdagdag ng panggatong sa apoy, na nagpapaliwanag sa sanhi at epekto ng bagay. So parang ganun. Napatingin si Zhao Yufei kay Zhao Feng nang may pagtataka. Naunawaan ni Zhao Feng na sa sitwasyong ito, hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili, kaya hindi siya nag-abala. Anak, ang kilos mo ngayon lang ay nagdulot ng galit sa lahat. Bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad sa lahat. Pagmamalaki ni Zhao Yu, humingi ng tawad. Wala naman akong ginawang masama kaya bakit ako hihingi ng tawad? Ikinulong ni Zhao Feng ang kanyang mga labi. Basta humingi ka ng tawad sa amin, matatapos na ang usaping ito. Magalang na sabi ni Zhao Yu. Sa harap ng isang kagandahang tulad ni Zhao Yufei, natural na kailangan niyang gumanap ng mahusay. Humihingi ng tawad. Imposible. Hindi natakot si Zhao Feng, ang lahat ngayon ay haka-haka mo lang. Sa sandaling sinabi niya iyon, maraming tao, kabilang si Zhao Yufei, ang sumimangot. Ang Zhao Feng na ito ay hindi marunong magbasa ng sitwasyon. Bahagyang sumimangot si Zhao Yufei, at medyo masama ang kanyang impresyon kay Zhao Feng. Anak, ang galing mong manligaw. Si Zhao Yu ay hindi nagalit, ngunit tumawa. Kung hindi ka humingi ng tawad, huwag mong isipin na umalis. Pinalibutan ng mga kalapit na disipulo si Zhao Feng sa isang dominanteng paraan. Bullying with numbers. Ngumisi si Zhao Feng at sinasadyang sumulyap kay Zhao Yufei. Nagbago ang mga ekspresyon ni Zhao Yu at ng iba pa. Sa harap ng isang henyong kagandahan tulad ni Zhao Yufei, natural na kailangan nilang maging magalang, at hindi marangal ang pambubuli sa mga numero. Mabuti, mabuti, mabuti. Lumingon ang mga mata ni Zhao Yu, at mabilis siyang nakabuo ng isang plano, hindi kami magpapabuli ng mga numero. Hanggat kaya mo akong matalo sa archery, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Tama, dahil pareho tayong mamamana, mag-usap tayo ng buong lakas. Ate Yufei, maaari kang maging saksi sa amin. Sigaw ng lahat bilang pagsang-ayon. Tumawa si Zhao Yu sa kanyang puso, ito ay talagang isang plano upang patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Sa pamamagitan ng archery competition, magagawa niyang humingi ng tawad kay Zhao Feng nang hindi nawawala ang mukha. Bukod dito, maaari niyang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa pag-archery sa harap ni Zhao Yufei, at maaaring makuha ang kanyang puso. Kompetisyon ng archery. Medyo walang magawa si Zhao Feng, sige, mag-uusap tayo ng buong lakas.